laban na ito, umpisan ko sa ako yung guard sa 12 to 6. Ako yung guardia 12 to 6 ng umaga. Tapos pagkatapos ko, tulog na ako kagad, sir. Tulog na, pagkatapos ko mag-duty, nagkain ako, tulog na ako kagad. Pag mamaya-maya, madilim na, yung mga alas 8 yun o alas 9, ganun. Basta tulog ako doon eh. Karinig ako ng putok. Napakalakas na putok. Iba kasi doon, abtik ako kasi pag kahit alimbawa triangle lang magputok doon, magtumbling na ako kagad. Doon. Tapos pagkarinig ko ng putok na marami, kaya nagatulog sa duyan man ako nagatulog. Tumbling ako. Pag tumbling ko, kinuha ko yung baril ko. Pag ganyan ako muna. Pag sigaw ng mga kasamahan ko na mga sundalo na tulong, umakyat ako. Pag-akyat ko doon sa kwanser, tama-tama yung pag-akyat ko doon. Pero unang putok, may natama na sa kasamaan ko. Yung namatay. Pero buhay pa yun. Hindi pa siya agad-agad namatay. Pag-akyat ko doon, sir, nag-akyat ako. Tama-tama, mag-assault yung kalaban. Nag-akyat na din yung kalaban. Doon sa karsada. Ganyan ako sa ng detachment namin, yung kampo namin doon ba, ginawang post. Naglabas ako ng konti, kita ko yung kalaban na umakyat na, kaya assault niya yung baril doon. Iwas-wasan ko naman, sir. Binaril ko. Tapos, inatamaan, ulog, tapos, kababa naman sila. Another na naman, meron na naman. Second wave nila, parang wave nila. Wave by wave sila. Wave na, another naman. Andiyan na naman. Ganon din ang ginawa ko. Tapos, doon ang pinakamatindi, yung pagputok ko na another na niya. Meron naman sa kabila. Sa kabila naman. Basta ko lang mag-isa. Sumipiat yung baril ko, sir. Sumipiat ang baril ko. Pag sipiat ng baril ko, Anong sipyat? yung nag-ano ba, yung baril. Malfunction? Nag-ano na yung basyo. Kaya yung bala niya medyo luma. Hindi lumabas yung basyo. Naputol. Lumabas. Tumakbo naman ako doon sa kasama ko na sundalo. Pero hindi pa sila mga kilala yan doon. Mga kasama ko na sundalo. So, sir, sira yung baril ko. Anong magandang gawin ko, sir? Kasi yung isang kampo, dalawang kampo na isa, baba. Malapit lang. Anong gagawin ko, sir? Magkuha ko ng baril sa baba. Kasi yung close fight talaga, yung totoo, walang lumalaban doon na kapgo. Walang nakapaputok. Yung dahil fight, nagulat. Nagulat sila. Walang lumalaban. Yung close fight talaga, sir, yun na, sabi niya, wag ka na magpunta doon. Pero, hindi ko alam na may natamaan na. Nagsabi na yung isang sundalo doon. Sabi niya, may kasama tayo natamaan doon sa digid ng karsada. Kaya mo kunin yung baril niya o katawan niya? Sabi ko, saan, sir? Sabi niya doon. Tinuro niya sa akin. Yun, manyobar ako, tumakbo ko doon. Tapos kinuha ko yung unang kinuha ko baril. Pero manyobar ako ng kuwan kasi yung kalaban, putok ng putok, walang hinto. Putok ng putok yung kalaban kasi kunin nila yung baril. Ang maganda lang doon, naunahan ko yung kalaban. Putok ng putok. Walang kuwan kasi yung napakabilis ang putok ng kalaban. May M60 sila. May dalawa silang K3. Walang hinto putok. Tapos marami pang kuwan nila. Yung gimanyobar ako ng kuwan doon, squad leader si Samsudin. Salahuddin, sir. Tausog. Sabi niya, Ali, sandali na muna. Imanyobar kita. Sabay siya putok, sabay ko kamang sa baril. Pagkuha ko ng baril, sir, bigay ko sa sundalo na kasama namin. Pero wala pa siyang tama doon. Yung natama na sundalo. Bigay ko. Binigay niya sa akin ng R4 niya. Yung pagbigay niya ng R4 niya, lahat ng magkilos ng sinalubong ko. Lahat ng mag-akyat, yun, waswasan ko ng R4. Doon ako nagkasubog maputok ng R4 na walang sipiat. Kaya yun, pag marinig ko naman doon naman sa kabila, takbo naman ko doon, nasuotin ko. Tapos yung sundalo na malapitan ko, hingihan ko ng bala. Hingihan ko sila ng bala. Ginagamit ko rin. Kaya putok ko talaga. Kasi pag marami ng kalaban na nandyan na, kasi yung kalaban, sir, mag-exhibition pa. Aakyat pa sila sa mga bulldozer. Walang takot ba? Saan akyat sa? Bulldozer. Di ba? Sira man yung tulay ng time na yun. Na may bulldozer doon na mga pison, gano'n. Akyat sila doon, mag-exhibition sila. Walang takot ba? Kasi yun lang ang kuwan ko. Pinilit ko rin na hindi makapasok sila kasi hindi ko gano'n rin makapasok din sila. Sigaw na rin sila na subukan nyo daw kami.
pamutulang ka namin ng utin at saka ulo. Mm. O rin sila, yun. Hindi sila nakapasok, sir. Mm. Tapos yung pangalawa, sir, yung kadre ko, may tama. Mm. Si Sir Standa, katong makita ko na sa Sir Standa. Tinago ko siya. Sabi ko sa kanya, tinago ko siya. Sabi ko, sir, pero nagabakbakan ba? Dito ka lang muna, sir. Dito ka mag-aalis. Hindi kita iwan. Naglaban pa kami, sir. Nung nagbari-barilan pa kami. Pagkatapos, mga ilang minuto, matarget talaga kami ng kalaban kasi may ilaw. Kaya namatay yung CCTV doon sa pagbakbakan namin. Kasi binaril ko yung ilaw na nakasintro sa amin. Natamaan lang, pero hindi natamaan yung bilog niya. Hindi namatay. Boss, buwaswasan kami ng kalaban. Sa isip ko naman, tinakbo ko yung breaker. Kasi yung breaker na yun, alam ko kasi electrician man ako. Tinakbo, binaba ko ganyan. Tapos namatay yung CCTV. Pagkamatay ng CCTV, yung nakalamang na kami doon. Yung lahat na maglapit, makita namin. Hindi na kami basta-basta makita. Yung may ilaw pa, kami yung mapurintilya talaga. Tapos, May CCTV pala kayo? Pangalawa, yung hindi na nakita ng CCTV, yung pagkuha ko sa kasama namin na namatay. Yun ang sabi ko sa iyo na binigyan ako ni Alan ng napakalakas kasi isang kamay ko lang, sir, kaya ko siya ginuyo doon sa loob ng kampo namin. Ako lang talaga mag-isa nag-boss kanina. Ba't siya napunta sa labas? Yung time na yun, sir, sila yung isang squad sila, sir, na nagabantay doon sa tulay. Kasi yung tulay naputol, sir. Tapos hindi madaanan. Ang magdaan lang yung maliliit na sakyan lang. Yung naputol ang tulay. Kaya nakabantay sila. Tapos bigla lang yung naggaras. Yun ang napunta sila doon. Tapos yun, yung natamaan. Inila ko talaga doon sa loob. Medyo, yung unang pag-ano ko sa kanya, may ginawa pa siya, sir. Pero namatay din siya doon sa ospital. Pero anong feeling mo na nakasagip ka ng buhay? Pero yun nga, namatay din. Pero Namatay din. iba kasi ang pagkabayani kung ikaw ang sumasagip ng buhay. Yes, sir. Yung feeling ko doon, sir, ang una, sinave ko talaga siya kahit malakas ang puto kasi hindi basta-basta kunin. Kasi ayaw ko na madagdagan pa yung tama niya. Gusto ko mabuhay siya. Kung sana nabuhay siya, maganda ang feeling ko, sir. Napakasaya ko siguro. Masaya ako kasi yung tinulungan ko buhay. Buhay lahat. Pero buhay man yung dalawa. Pero may namatay na isa. Tatlo pala ang sinagip. Tatlo, sir. Kaya yung tinawag ko na bayaning buhay kasi hindi basta-basta yung nagawa ko, sir. Sige nga, gaano kahirap yung ginawa mo? Ano mo nga, i-detalye mo nga, gaano kahirap yun? Ang ginawa ko kasi, sir, sobra kahirap. Ang kahit pagkuwala na yung katawan ng natamaan, sobra kahirap yan pag sa panahon ka ng putukan. Ilatag mo nga paano? Nasaan yung mga katawan nila? Sige, kasi para sa mga hindi nakakaano. Yung pwesto ng natamaan na sinagip ko, walang barricades, open yan. Tapos ang kalaban na nagbaril sa akin, o nagbaril sa amin, lahat. Karsada lang pagitan namin, sir. Karsada lang. Yun ang pagitan namin. Tapos yung kunin ko siya, sobra kahirap. Pero hindi ko inisip yung mahirap. Sa isip ko, kunin ko siya para mabuhay. Yun sa isip ko. Yun ang ginawa ko doon. Kaya yung nakuha ko na siya, tapos nadala namin sa ospital, tapos namatay. Sa totoo lang, nakaiyak ako doon kasi yan, namatay na yan. Kaibigan ko talaga yan. Yung namatay. Kasi lahat man ng 40 IB, hindi lang kaibigan, parang kamag-anak ang turing na sa akin. Mahal talaga ako ng 40 IB, sir. Pati ibang sundalo. Pero lahat ng dumaan na sundalo experience ko, ito yung pinaka-mahal nagmamahal talaga sa akin. Kasi lahat ng nadaanan ko, simula lahat ng company commander na nadaanan ko, puro man kuwan niya sa akin. Wala akong nadaanan ng company commander na hindi nagmamahal sa akin. Ako lang gani yung kabgo na kumakain sila na kuwan. Ako lang makahalo doon sa mesa nila. Kaya yung pagkakabgo ko, yung pagiging mabuti ko, napakaswerte ko rin. Kasi si Brigade Commander ng 601st Brigade, kabgo ko, sir, tapos kasabay ko sa mesa nila mag-guide. Kaya yung mga opisyer na nakakilala sa akin at kilala nila yung ugali ko, talagang dapat talaga mahalin ako. Bakit? Dahil hindi ko na kinukwento sa kanila ganitong ugali ko. Yung nakikita nila, doon nila ako minahal. Kahit ganyan pala yung tao na yan. Yung ugali niya, hindi basta-basta mapantayan. Kaya, pasalamat din ako sa Panginoon
na bilang isang kapgo na masamula ko yung mga matataas na officer, magkain, magmerenda, ano dyan. Mm. Yung si Sir Mamon Gani, yung basic commander eh. Mm. Naranasan ko sa kanya, sir, hindi ko makalimutan na pagmamahal niya sa akin. Yung birthday niya, pinapunta niya ako doon sa 601st Brigade. Mm. Siya yung naglagay ng pagkain ko doon sa plato. Kaya yun, sir, napakasaya ko. Bakit? Kabulang ko tapos hindi basta-basta yung magbigay sa akin. Mm. Oh. Tapos yung dating sure nito, si Sir Mamangon, napaka sobra. Yung pamilya ko dito, pati ako, parang tunay na kamag-anak ko na rin siya eh. Lahat sila. Kaya dito ko naramdaman talaga. Mahal man ako ng ibang mga unit na sundalo na nadaanan ko, pero mas matindi ito. Kasi halos lahat, simula officer, mga enlisted, lahat. Mahal nila ako. Sinusuklian lang naman kasi yung kabutihan mo. Yun, sir, yun ang sa akin, masabi ko, ito, abang buhay pa tayo, kung totoo talaga, nasabi ng Allah, na pag mabuti ka, mabuti rin yung babalik sa'yo. Pag masama ka, masama talagang babalik sa'yo. Kasi yung katulad nito, yung mga ganitong mundo kasi na magka-testingan kasi ang paano ka rin mag-commit sa kasamahan mo. Kung Yes, sir. ganon na inuulan ka ng bala na tipong katulad mo, yung Yes, sir. pwede ka namang magpakaduwag na nun eh, hindi mo na siya sagitin eh. Yes, sir. Pwede naman eh, di ba? Pwede, sir. So, umiyak na ganyan yung mga kasama na sundalo, sir. Eh, Dahil, akala nila patay na ako, sir. bakit akala nila patay ka na? Kasi yung pinaulanan ako ng bala sa karsada, Hmm. dahil pinaulanan ako ng bala sa karsada dahil pagkuha ko sa kasama ko na yung natamaan. Hmm. Nagiga ako, sir. Nagiga na ako, hindi na ako gumalaw. Hindi mo na ako gumalaw. Dahil, Dahil hindi ko na maintindihan yung bala kung saan galing. Grabe ka dami. Hindi ko na maintindihan. Yung karsada gani, sir, yung ginaigaan namin, wasak-wasak yun. Pero yung sawa ni Allah, wala pa rin akong tama. Tapos kinabukasan yung pamilya ko umiyak. Lahat ng pamilya ko umiyak, pumunta doon. Kasi narinig nila sa division ako, akala nila, kaya sikat na sikat ako doon itong last na Kasi akala nila, iba doon, namatay na ako o natamaan ako. Kaya, narinig nila kasi mabilis ang balita doon, sir. Ewan ko, grabe ka marites ang tao doon. hmm. Sa division ako, sir. Hmm. Sabi niya, wala na. Nandun na sa hospital sa division si Ali. Patay na. Hmm. Patay na daw ako. Tapos yung pamilya ko umiyak. Hindi nila alam, umabot ako ng division dahil yung mga kasamaan ko na nangatamaan at saka isang namatay, hindi ko talaga iniwan. Ganun ko sila kamahal. Kahit anong mangyari, pinakita ko talaga na kahit anong mangyari, hindi ko talaga sila iiwan. Yun ang ginawa ko doon, sir. Bakit ganon? Bakit hindi ka nang iiwan? Ayan, ikaw, iniwan ka nga ng nanay mo. Kaya hindi ko naiwan. Para lahat ng mga tao, may magulang ka man, o nagsiservisyo, tularan niyo ako. Kahit anong mangyari, huwag tayong mag-iwan ng kasama. Kasi wala silang inaasahan kung di ikaw. Paano na kung iwan mo? Wala na silang maasahan, sir. Tulad ko, ginawa kong lahat ng magawa ko. Kasi sino pa ang aasahan nila? Seconds lang yun, sir. Minutes lang. Pag hindi ko ginawa yun, umiyak gani yung isang sundalo eh. Sabi niya, kung hindi mo nagawa yun, hindi ko na alam anong mangyari sa amin, tol. Iyakap niya ako dun sa hospital, sir. Salamat talaga, tol. Yung sundalo na yun umiyak, hindi ko rin kilala yun. Yung doon lang kami nagkakilala sa pagbakbakan. Hmm. Inyakap niya ako. Salamat talaga, tol. Tapos yung time ng pagyakap niya ako, nakita ni Sir Miem, yung EXO. Bakit niya ako inyakap tapos umiyak? Sabi niya, sir, yan ang nagtulong sa amin. Kung hindi siya, hindi ko na alam anong mangyari sa amin. Yun din ang pasasalamat ko na maganda sa kalooban natin, sir, na yung makatulong ka ng tao, maganda talaga na nagpapasalamat pa sa'yo. Masaya ka ba? Ayun ang ginagawa ko. Sana itong nangyari sa akin, tularan ako ng lahat ng mga kasamaan ko na kapgo. Kapgo man o hindi, huwag kang yung mag-iwan ng kasama natin. Sino pa ang asahan nila, lalo na sa enkwentro? Wala na silang asahan dyan. Sa totoo lang, hindi mo na maasahan ng civilian dyan, sir. Pag-enkwentro. Oo. Dahil, Hindi sila magpunta doon, hindi sila magtulong. Takot sila. Pero ang maasahan nila, ikaw, kasama mo. Kaya sa akin, sir, yung kasama ko, nalagaan ko, ginarespeto ko.
Kung sakali anong mangyari, tulungan ka talaga. Yan lang. Yan ang kuhan ko sa akin, sir. Anong pinagmamalaki mo na sa 21 years na Kapgo, dami mong dinaanan? Anong pinagmamalaki mo ngayon na kasi marami ka natulungan talaga and then respetado ka na Kapgo. Iba yung Yes, sir. level na pagiging respetado na Kapgo eh. Yes, sir. Ibang level yun eh. Yes. Para makuha mo respeto, Oo, sir. ibang level yun. Yes, sir. Anong kaligayahan mo at proud ka rin na ganun ang turing sa'yo ngayon? Oo, sir. Napaka-proud ko, sir, sa ganun ng turi kasi bakit? Yung pagrespeto ko, nasusuklian ka agad. Yung mga tao na matataas, nakikita natin, narinig nila yung totoo, na ikaw pala ay respetadong tao, magalang, tapos Kapgo ka lang. Tapos matataas na tao, gina-entertain ka, ginakuan ka sa kanila, gilabel ka. Yan, sa akin, sir, napakasaya ko dahil yan po, sir, hindi mabibili. Sobrang saya ko, sir. Hindi mabibili yung respeto at saka yung paggalang ng mga tao sa atin at paggalang ko sa kanila. Yun ang napakasaya ko talaga, sir. May pamilya ka na. Yes, sir. Ilan na anak mo? 8, sir. Sipag mo rin ah. Pero ano ang... Sir. Lumaki ka walang magulang eh. Yan, sir, ang pinakamasakit sa akin, sir. Pero ngayon, Ngayon, mabuting tatay ka ba? yes, sir. Anong ginagawa mo para maging mabuting tatay? Yung mga anak ko, tinuturuan ko sila ng maganda. Ang unang tiro ko sa kanila, yung marunong magsala kayo. Yan. Magsambayang, sir, ang una-una. Tapos, magrespeto kayo sa mga tao. Ganun. Maggalang kayo. Tularan niyo ako. Kahit wala akong pinag-aralan. Hindi magkapaniwalang tao sa akin. Hindi ako nag-aral. Dahil ako ay nalampasan ko pa yung ibang nag-aral dyan eh. Boss, kailangan maawain kayo, magpakumbaba kayo. Huwag kayong, kung sakali maganda na yung buhay, maakala mo kung sino ka, wag. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kung magsakali gumanda man ang buhay niyo, lalo kayong magpakumbaba. Mamimigay kayo sa mahihirap. Yung lalo na yung walang-wala. Ito pa siya ang pangarap ko sa buhay ko, ilagay ko na dyan. Iniingi ko sa kay Allah na kung sakaling ako yayaman, mamimigay ako ng bahay. Bakit ako mamimigay ng bahay? Kasi hindi ko naranasan may bahay. Simula ngayon, marami na akong anak, hindi ko naranasan na may bahay. Sa detachment lang ako nakatira. Ang tawag doon kasi, hindi bahay, yung kubo-kubo lang, sir. Oh, yun. Kaya, napakasarap siguro. Kaya tulad ko ba, may imagine ko kung may magbigay sa akin ng bahay. Napakasarap siguro. Pero, gagawin ko yan. Hiningi ko sa kay Allah. Unang-una, pag ako ay may kaya, mamimigay ako ng bahay. Ang bigyan ko yung walang-wala talaga. Kasi huwag mo tulungan yung meron na eh. Ganon yung prinsipyo ko, sir. Kasi talagang walang-wala ka talaga nung buhay mo. Walang-wala ko talaga, sir. Swerte lang ako makaligo sa isang linggo eh. Napakaswerte na. Isang linggo maligo o makabalit ka ng damit. Swerte na masyado yun. Kaya, yung unang kwento mo sa akin, nakaiyak ako kasi hindi ko talaga makayanan yan. Pagdating sa mga ganyan. Yun ang hindi ko makaya. Anong pangarap mo ngayon? Dati sana pangarap ko yung tulad ngayon. Gusto ko sana magsundalo. Pero, ewan ko lang siya, magkapasok pa ba ako? Hindi. Kasi yung pagtawag na sa akin bayaning buhay, sabi nila doon, masundalo talaga ako. Hanggang sa palagi na ako nag-jogging, gano'n. Ginaano ko na. Kasi yung matindi rin nung gano'n sa akin, yung EXO ng to, batalyong ng 40. At saka yung batalyong commander din. Yung company commander ko pa, nag-recommend na isundalo talaga ako eh. Kasi yung ginawa ko, hindi basta-basta. Bira lang ang makagawa daw yan, sir. Sabi nila. Kaya tinawag nila ako na bayaning buhay. Bihira talaga. Oo, sir. Bihira talaga. Anong pasalamat mo na Kapgo ka at maraming ito, dati wala kang pamilya eh. Yes, sir. Ito may pamilya ka, may 8 kang anak. Pero pamilya mo rin ang army ngayon. Pamilya Nandito ko ka sa ng army, sir. Porto. Yes, sir. Gaano ka pasalamat na dito, pamilya mo? Oh, ang una-una sa pamilya ko pasalamat ako. Pangalawa, dito sa pamilya ko na to na army, dito sa Puti IB, napakapasalamat po ako dito kasi napakaganda po ang entertain nila sa akin. Parang sa tingin ko, sir, hindi Kapgo yung tingin nila sa akin.
parang pamilya talaga. Mm. Oh. Kaya grabing pasalamat ko sa kanila. Lahat sila. Pasalamat ako. Kaya sukran talaga kay Subhanahu wa Ta'ala. Kaya Allah, salamat din. Tuloy-tuloy mong pagiging mabuti, Dante. Yes, sir. Pagpapalain ka ng may kapal. Yes, sir. Salamat. Salamat, sir. Thank you, sir.